Ustaz Ahmad Barcelon para sa kanyang mga tanong. Okay. Simula na po. Start now. Kapatid na Wendell, as a gentleman agreement, sa totoo lang ayoko nang magsalita tungkol sana sa Biblia. Pero dahil sa ito'y paksa natin, ayoko rin yung maraming daldalan. Hindi rin ako mahilig kasi sa daldalan. Gusto ko agad yung gusto ko agad showdown para umanib na ako agad sa inyong reliyon. At talikuran ko ng aking mga mahal na mga kapatid. Basta masagot mo lang na makatotohanan ang mga tanong na ito. Simple lang naman ang tanong ko at hindi to nagpapahirap. Sabi mo kanina, ang Biblia ay naisalin sa Greek. Ito ay nakumpile sa Greek. Tama po ba? Yes. Yan. At ito po ngayon ang Biblia ang hawak mo na sinasabi mong nakumpile sa Greek yung hawak mong yan. May Greek, may Hebrew. No, tinatanong ko, yung nakumpile na yan po ba yung isinalin ngayon sa inyong mga wika ngayon sa Tagalog o English? Sabi ko na ang aklat na ito ay galing sa Greek, Hebrew at Latin. Opo, at ito nga po yun yung hawak nyo ngayon na pinanggalingan ng Greek na sinasabi nyo. Tama po ba? Yes. O Hebreo? Okay. Simple lang po naman ang tanong ko. Okay. Sabi nyo na ang Biblia ay nakasulat sa loob ng Biblia. Yes. Nasaan po at yayakap na ako sa inyong reliyon? Isang talata lang. Talo na kaagad ako. Sapagkat sabi nyo na isalin niya sa Tagalog, yan ang compile na yan. Nasaan sa Tagalog ninyo? Talo na kaagad ako. Isang tanong lang. Okay. Bigyan natin ng panahon na masagot ng Catholic Defender. Ang tanong, Tingnan mo 3 araw. Ona, okay, sagot. na. Ang sabi ng ating kapatid, pag mabasa ayon sa Biblia, talo na siya. Salitang Biblia. Ayon sa 2 Timoteo, Kapitulo 4, talatang 13, ang Greek, ito ang nasabi natin, Entuadi para karpoir kominos spirica in the Biblia, Mario tatas membranas. Kaya, Hindi makaintindi pala itong kausap ko eh. objection mo dito. Paano po kami magkakaintindihan ito? Ang gaan po ng tanong ko. Oras ko ito para magtanong. Objection mo dito. Okay, sige. Ano ang objection? Objection mo dito. Nandiyan sa aming kasunduan na wala mo nang gagambala at Okay. walang magawang komentary. During the cross-examination, it should be direct question. Okay. So, So, okay. The question is, ipaulit natin para malinaw na. ito po ng lahat ang tanong ko, napakagaang. Una kong tinanong, ano lang po yan, pwede natin i-rewind ng tape na yan. Ang una kong tanong, sabi niya kasi kanina, nakumpile daw ang Biblia sa Greek. No? At yan yung Biblia ngayon na ginagamit. Tinabi ko, yan po ba yung mga salin na yan? Opo, sabi niya. Iritade. Tinanong ko kung ganon, yan pala yung salin sa Tagalog. Nasaan sa loob ng Biblia na sinasabi mong Biblia? Ang salitang Biblia. Okay. Sagot ng Catholic Defender, saan ang salitang Biblia na mababasa sa loob ng Biblia? Okay. Yung Biblia pong gamit nyo ngayon, yung tinutukoy ni Ustad, malinaw po. Malinaw ang sagot. Ang sabi ko na ang Biblia ay galing sa salitang Grego, isinalin sa wikang Pilipino. Nasaan ba? Ano ka ba naman? Ang gagga na sinasabi? Objection mo dito. Buklat ka! Objection mo dito. Okay. Kalmado lang po. Konting kalma lang po, ha? Okay. Bigyan po natin ng konting panahon na masagot. Saan daw ibuklat na yung Biblia para mabasa ang sagot. Brother Wendell, yung mismong Biblia po, saan mababasa sa mismong Biblia mo, yung binabanggit na salitang Biblia. Doon sa Biblia binabasa mo, yung Biblia Tagalog, ano po? Sinagot ko na ang salitang Biblia sa Tagalog ay aklat. Habang sa Grego, Nasaan po? Biblia. Nasaan po? Ang sabi ko, ayon sa 2 Timoteo, Kapitulo 3,
Kapitulo 4, versikulo 13, en tuade para kalpo el kuminos pinigay na Biblia, maliyot at as membradas, dagdagan pa natin ng English. Okay? English. Sapagkat ang ating kasunduan, Tagalog at English. O ito. Yes, sige po. Sarah Tahimik lang po. 24:13. All of this is understood in the Bible. The Testament of the Most High God. Kaya aalis ka na sa pagiging Islam mo. Okay. Kanyang lang. So, yung tanong niya na saan mababasa sa loob ng Biblia ay nasagot po ng Catholic Independent. Malabo, kapatid na moderator. Ang tinatanong ko, nasaan sa hawak ng Biblia? Hindi ko tinatanong kung talagang naisalin na ang salitang Biblia sa English. Basa! Peke. Huli ka! Huli! Huli ka agad! Huli ka agad! Huli! Huli ka agad! Diyan sinasabi mo na! Objection, moderator! Huli ka agad! Objection, moderator! Hindi ito Bisaya. Grego Okay, ito. okay. Okay, kalma lang. Objection, moderator. Tanong ko, nasa akin ang oras, moderator. Moderator, objection. Nasa akin ang oras. Objection, moderator. Ganito po ang Sa linaw ng tanong ko eh. kasandalan, objection, Ganito moderator. po ang tanong ko, okay? Objection, moderator. Hindi po sinasagot ang tama ang tanong ko. Objection, Okay, okay. moderator. May objection. Paminahon sa nato objection. Okay. Affirmative sign, unsay objection. Alam ng moderator ang kasunduan during the close examination, it should be direct question. Walang komentary. Kaya, Okay, so... huminahon ka kapatid. Nabasa ko, aalis ka na. Okay, sandali lang. Iwasan na lang po nating mag-comment muna, no? Iwasan muna nating mag-comment. Ang panahon kasi ngayon, tanong at sagot lang. So, sa negative side, yung trabaho niya pagtatanong. Yung affirmative side, sagot. Mamaya na po yung conclusion, mamaya na po yung komentaryo kung sino ang tama. Okay, so, ibalik natin, ilang minutes pa ang naiwan? 4 minutes na lang po. So, ngayon, tanungin natin ang negative side, may babalik pa ba niya yung tanong o ulit? Mayroon pang 6 minutes. Okay. Negative side, panahon mo. Okay, tanong. Isa pa lang ang tanong ko, Brother Wendell eh. Napakagaang lapang bata. Sabi mo na is-translate ang Biblia sa Tagalog. Nasaan nga dyan yung sinasabi niyo? Yung Biblia nga ay naisalin dyan sa loob ng Biblia. Ang gaang eh. Ano ba naman? Pambata eh. Okay. Moderator, Okay. abay hindi yung tanong. Komentaryo yun. Magtanong ka! Okay, okay. Sapagkat yun ang iyong primary obligation ngayon. Magtanong. At nasagot ko ang iyong tanong, saan mabasa sa Biblia na nakasulat sa loob ng Biblia ang salitang Biblia? Pag mabasa ko, ay iiwan mo ang Islam. Kaya ngayon, alis ka na sa Islam. Okay. Negative side, linawin natin yung tanong. Gusto mo linawin natin yung tanong? Ang tanong, saan mababasa ngayon sa aklat na Tagalog yung salitang Biblia? Yun naman yung tanong mo? Sa Biblia ang Tagalog? Ulitin mo. Siyempre, ang gaang-gaang po ng tanong ko naman eh, kapatid na Wendell. Sabi mo kasi ang mga Bibliang yan ay nanggaling sa Hebrew Greek na isalin ngayon sa mga wikang Tagalog, Ilocano, Bisaya, kung ano-ano pa ibang wika. Nasaan ito nung isalin na doon sa mismong salin na sinabi na ang Biblia ay salita ng Diyos na nandoon mismo sa loob ng Biblia. Ganun kasi. Okay. Una ay ginamit ko na kanina ang Greek and tuwadi para kalpuel kuminos pinigay na Biblia. Ang tanong, saan na isalin? Eh kung sa English, isinalin ng Bible. Nabasa ko rin. Ang mabasa natin ay ganito. All this is understood in the Bible, the Testament of the Most High God. Kaya salin ito, nandito sa loob ng Biblia, ang salitang Biblia ayon sa salin. Kaya, aalis ka na. Okay. So, yan po yung sagot. Nabasa po ng affirmative side sa wikang Ingles. Nandun po yung salitang Bible. At sa wikang Grego, nabasa po yung salitang Biblia. Pero sa Tagalog po,
paulit-ulit niya pong sinabi na aklat ang isinalin doon. So, Griego ay Biblia, ang English po ay Bible din. Kaya kayo na po ang hatol doon. Nabasa po ng ating kapatid sa dalawang Biblia, sa salitang Griego at sa salita pong Ingles. So, tanong natin, may oras pa ba sa tanong? Follow-up question. O, another question. Follow-up question. Well, ito pinakamasaya kong debate tuloy Talaga. Kasi pangalawa na ng Brother Wendell. Saan po ba, kasi pinintay ko po sa... Okay. Saan po ba ang origin mismo sa nanggaling ang salitang Biblia? O saan ito kinuha? Sa isang bagay? Sa isang sa tao po ba? O lugar? Saan po ito kinuha? Ang Origin Biblia, mismo po ng Biblia po. sinabi ko, ang Biblia ay galing sa Grego. Ang origin nito ay Grego. Opo, wala po Biblia. question. Hindi, pinanggalingan. Bagay po ba o Objection, salita? moderator. Objection, moderator. Okay, objection. Ina-clarify po. Clarification Yes. There is a We have an Mag-object ka lang. during Okay. the cross-examination. Okay, anong objection? Okay. Para ma... Objection ko. Huwag mo na siyang gagambala habang ako ay sumagot. Okay, so... Hindi pa matapos ang sagot ko. Patapusin mo Papasok na yung siya. sagot bago magsalita. Okay. So, diretso. Okay? Hindi ka naaalis ng Islam? Okay, go. Lugar, brother, kung lugar ba ito, tao, o hayop, o ano pa man, saan nanggaling ang salitang origin ng Biblia? Sinagot ko na ang origin ng Biblia ay galing sa Greek. Ito'y tinatawag na aklat sa So hindi po, Tagalog. okay, clarification lang po. So hindi po ito lugar, hindi sa tao, hindi sa bagay. Ang tao ay hindi aklat. Ang sabi ko, ang Biblia, ang asali nito sa Tagalog ay aklat. Sunod na tanong. Tama na muna. Okay. Meron pa, pwede pa pong magtanong, Ustad. Okay na. Alhamdulillah. So, bigyan natin ng isang masigabong palakpak si Brother Wendell at isang malakas na takbir para kay Ustad Barcelon. Allahu Akbar! Okay, no? Well, natapos na po yung tindig ni Brother Wendell, ano po, at yung cross-examination. Ha? Opo, ngayon po naman, sa unang tindig po ni Ustad Barcelon, ano po, para sa negative side na kung saan ang Biblia, patutunayan niyang hindi inspired Word of God. 20 minutes para sa ating kapatid na ipinagmamalaki na si Ustad Ahmad Barcelon. Isang malakas na takbir! Allahu Akbar! Time start. Sandali po. Now, 20 minutes. Unang-una, mga minamahal kong mga kapatid, Tabarakalladina min biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qala rabbi rasli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mga minamahal na mga kapatid, sa totoo lang, isa sa anim na pananampalataya ng mga Muslim, kapatid na Wendell, kami ay naniniwala sa aming doktrina sa lahat ng mga kasulatan na ipinadala ng Diyos. Wala kaming pag-aalinlangan dito at kung talagang meron ito, kami ang kauna-unahang maniniwala. Ayaw namin na masabi ng ating mga kapatid na Kristiyano na kami ay hindi naniniwala sa mga kasulatan na ipinadala sa mga Kristiyano, sa mga Hudyo o ano pa mga unang mga tao. Isa ito sa mga fundamental na belief ng pananampalatayang Islam. Ang malaking pinoproblema lang namin ay itong pinipresenta nyo sa amin na sinasabi nyo, ito yung mga kasulatan na nauna bago ang Quran na siya magiging topic natin sa pangalawa nating usapin, ay hindi ko malaman lang kung alin bang Biblia ang aming paniniwalaan. Sa dami rin ng Biblia kasi Brother Wendell na dala mo. So, sa dala ko rin Biblia, nahirapan po ako ng todo kung alin Biblia ang dapat paniwalaan. Ito po ba yung The Promise, the Contemporary English Version? Meron po ako nito. Hindi ko lang dala yung confraternity ko Meron ka yun. Meron din po ako rito na The Way, yung sinasabing The Way, pero Bible din po ito, The Living Bible nakalagay. Tanggap nyo rin po ba ito? Pakisagot lang po mamaya. Pwede rin, ito po ba, itinatawag naman na The Living Bible, paraphrase? Ano po? Meron din po ako dito na tinatawag na, ito King James Version naman po, na nire-reject yata ito ng mga Catholic.
nire-reject po yata. Ano po? So ito pinuproblema ko, nire-reject ng Catholic ito. Kung ito naman po, sinatawag na, ito, Revised Standard Version na Nelson po ito. No? Meron din po dito yung tinatawag na Holy Bible, with reference naman po ito. Ano po? Bagamat Nelson, di magkaiba yung kapal yun. Ito yung mas matanda. Holy Name Bible naman po siya, brother. Ito pinakamatanda kong Biblia. Ito po ay umabot na po ng 350 years na ito. No? Dahil namanap pa yan sa mga lolo ng mga lolo ko. Ito naman po ay yung tinatawag na King James Version, pero Word in Christ in red letter naman po siya. No? Ito, Good News Bible po ito. Ito yung sa Apocrypha na sinasabi ng mga reliyon ninyo na maaring sinasabi nyo na kumpleto. Kasi yung iba po hindi kumpleto. Ito naman po yung sinabi ito sa translation ng po ito, version ni Tandel, pero sinabi niya the book, no? Pero hindi Biblia sinabi, the book. Ito naman po ang salin ng banal na kasulatan ng Saksi ni Jehovah. Which is hindi ko alam kung tinatanggap po ito ng Katoliko, ng inyong reliyon. Meron din po dito tayo na God's Word nakalagay. Ito, matanda na rin po sa akin ito, no? Yan, Bible, pero iba naman po niyan. Meron po dito Jerusalem. Baka sa Jerusalem po ito ginawa. No? Yun. At ito pa, Holy Bible, New Living Translation naman po, kaiba doon sa nauna kanina. Pero Bible naman daw sabi, Holy Bible siya. No? Meron din po tayo dito, Revised Standard Version ng luma na, no po, magkaiba doon sa laman ng iba. Yan, hindi, okay lang, okay lang. Okay. Meron din dito po na kung saan ay iba pang mga Biblia ko, tulad nito, no? Good News Bible, yan, may English, ano po, yan. Right? So, hindi na yan. Oh, ito po isa sa mga pinuproblema ko dahil isa sa mga Bible po ito na buklat ko. Ito po yung hindi ko binubuklat na version sa Biblia, Brother Wendell. Pakisabi ko po ito po ay pwede sa akin. Kasi bakit? Catholic Women's Devotional Bible. Para sa babae lang. Kaya hindi ko po binubuklat. Pero nakalagay Catholic yung reliyon yung pong pinanggalingan. O yung kasalukuyan yung reliyon. Catholic. Kaya hindi ko siya binuklat, natatakot po ako, baka maging babae ako. Yun, okay. Natuwa naman ako dahil nakakita ko ng Catholic Women's Bible, nakahanap po ako ng katapat niya. Ito naman, Men's Devotional Bible. Ito para sa lalaki. Dahil lalaki po ako. Yun. Yan. Kaya magkaiba yung women sa Catholic eh. Yun naman women, ito naman men's. Aba, may pang lalaki pala at pang babae. Grabe, nakakatuwa ang Biblia, no? So, hindi ko lang pala alin po dito. Dahil nahihirapan po kasi kami, mga Muslim, kung alin ang tatanggapin namin na talagang sinasabi niyong Holy Bible na salita ng Diyos na mapapanaligan. Dahil handa naman po namin tanggapin kung mapapatunayan. Ano po? Yan lang. Yun po mga unang katanungan ko sa aking unang tindig na halos patanong lahat dahil kayo po ang affirmative. Handa naman namin tanggapin ang mga bagay-bagay. Well, kanina po ay nagtanong ako sa ating kapatid na si Brother Wendell. Malinaw po ang tanong ko. Kung ang salita ng Biblia po pala na nasalin sa wikang Tagalog at English ay galing ito sa tinatawag na Greek, bakit itong mga Biblia po ito na dala-dala ko? No po? Na pinagkukuha ko naman ito sa mga tinatawag na Philippine bookstore, sa Christian bookstore, pati sa Catholic trade. Sa Tayuman, bumili po ako ng Biblia. Hinahanap ko po yung salitang Biblia sa loob ng Biblia. Hindi ko po nasumpungan. Kung totoo talagang nandun pala, nasa Greek pala, bakit wala rito sa mga Biblia ito? Yung po ang gusto ko malaman. Ibig sabihin may pandaraya pala mula sa Greek, papunta ng Tagalog o English. Dito pa lamang malaki na ang kalukuhan na naganap. Ano po? Oh. Yung po medyo pinoproblema ko, no? Kaya kami mga Muslim handa namin tanggapin kung ito'y salita ng Diyos. Ngayon, tayong mga Muslim, no po, hindi na kinakailangan sa atin ang tinatawag na specialized training na ikaw ay nakapag-aral. Maging ang mga Kristiyano, hindi na kinakailangan nakapag-aral ka ng theology para maintindihan mo kung ano ang laman ng Biblia. Ano po ba ang aming stand bilang mga Muslim sa loob ng aming pagbabasa ng Biblia? No po, kaming mga Muslim, ang aming stand, no po, na ang hawak naming Biblia, unang-una ay, maaaring ito po ay merong tinatawag na sense, Word of God. Sense, ibig sabihin diwa. Sense. Bakit? Si Brother Wendell na rin po ang nagsabi kanila na ipinahayag ang salita ng Diyos sa mga naunang mga propeta sa Hebreo, Greek, at Aramaic na wika ni Jesucristo, sumakanya nawa ang kapayapaan. Sapagkat yun ang mga unang wika. No po. So in other words, itong mga hawak namin Biblia na naisalin sa wikang Tagalog, English man o ibang wika, Pranses o Bisaya,
ay hindi na natin matatawag na salita ng Diyos. Kundi ang aming paniniwala, kung meron man pong talata dyan na nakasulat na kung saan ay matatawag nating salita ng Diyos, no po, ay hindi matatawag na salita ng Diyos, kundi diwa nito. Diwa! No po, dahil ang orihinal na salita ng Diyos ay kung saang wika po ito ipinahayag sa wika ng propetang ginamit niya. Halimbawa, sa wika ni Moses, Hebreo. No po, sa wika ni Abraham, Hebreo din po si Abraham. No po, sa wika ni Jesucristo, siyempre po sa wika ni Kumanya ng Kapayapaan, Aramaic po ang wika niya, yun po ang lingwahe na kung saan ipinahayag ang salita ng Diyos sa kanya. No po. So in other words, kung ano ba yun ang doon ng mga lingwahe na nagamit, yun ang original na salita ng Diyos na aming pinaniniwalaan na kung saan ay purong-puro mula doon sa wikang ginamit ng propeta nung siya ay magpahayag. Pangalawa po na aming tinitindigan sa aming paniniwala sa Biblia, na ang Biblia ay naglalaman ng salita ng mga propeta. No po, meron po dyan, mababasa, hindi na kailangan pa ng mataas na pag-aaral dahil mababasa po natin dyan ang naparaming talata na nagpapatunay na maraming mga salita ang propeta dyan. Hindi salita ng Diyos yan, kundi salita ng propeta sa kanyang bayan. No po. Pangatlo, no po, pakinggan tayo ng talata, saka natin ibibigay na lang po yun. No po, dahil kulang ang 20 minutes, dahil 30 minutes dapat na nakaano dyan, ginawa pong 20 minutes na lang para mapabilis ang usapin ito. Okay. Pangatlo po ay naniniwala po kami na ang karamihan, volume, no, sa loob ng sinasawag nilang Biblia, ang salita ng historian. No po, dahil bakit? May nagkukwento. Halimbawa, yung Mateo 1 hanggang Mateo 9, diyan pala makikita mo po dyan, hindi si Mateo ang nagsasalita. Hindi rin si Kristo, kundi may nagsasaysay. No po. Nakita ni Jesus si Pedro, at si Pedro ay lumapit kay Jesus at sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. In other words, may nagsasaysay. May nagsasabi na nagaganap. So ang tawag po doon ay mga historian. Hindi po ito salita ng Diyos, kundi ito ay salita ng historian. Ano po? At may nadiscover din po ako sa Biblia na kung saan ay salita ng multo. Hindi po salita ng Diyos, hindi salita ng propeta, hindi rin salita ng historian, salita ng ghost o multo. No po? Yan, may na-discover po ako. Yan ang medyo kakaiba na na-discover ko. Salita ng multo yata ito. Yan. Yan may kaklarify siguro ni Brother Wendell yan sa akin. No po? Yan. So, sa amin po mga Muslim, ang paniniwala namin, talaga may mga kasulatan na nauna. No doubt for that. No po. Ngayon, ang pinoproblema namin, paano po namin tatanggapin yung sinasabi niyong Biblia ngayon. Yan nga yung kasulatan na nauna pa sa kasulatan sa banal na Quran. Dahil ang mga Muslim, huwag kalimutan, pakitake note, kung mabuti, Brother Wendell, ang mga Muslim po'y naniniwala na meron talagang lumang tipan at mga kasulatang ipinahayag nga sa mga unang mga propeta o mga sugo. Ang tawag po doon talaga namin, naniniwala kami. Ang tawag nga po namin doon, mga Torah, kagaya ng pinahayag kay Moses, pinahayag kay Propeta David, Salmo, ano po, Sabur, sa original niyang kalagayan. At yung pinahayag kay Jesucristo, ayan nga po yung Ebanghelyo ni Jesucristo o tinatawag sa aming Quran na Injil. Naniniwala po kami dyan. At siyempre, kung naniniwala kami lumang tipan, may bagong tipan, meron pong pinakamahalagang tipan, yung pong paksa mamaya sa pangalawang natin, pag-uusap, yung pong Quran, na siyang pinaniniwalaan namin na huling tipan ng Diyos. The last and final testament of God. Ano po? Ganun lang kasimple ang aming paniniwala. Ngayon, tinanong kita kanina, ano po? Kung saan nanggaling ang salitang Biblia. Ang sabi niya, ito ay aklat, bagay. Ano po? Tinatanong ko, yan ba'y galing sa lugar? Galing sa isang tao? O galing sa hayop? Sabi niya po ay isang aklat ito, isang bagay, hindi lugar. Ano po? So, nagulat po ako dahil sabi ko, aba, yung aking palang katunggali kulang sa research. Kulang sa pagsusuri at pagsasaliksik. Ano po? Dahil bakit? May mas magaling pa sa akin pagdating po sa pagsusuri. Ano po? May isa tayong kababayan na kung saan ay napakahusay, professor po ng mga nagiging pare, professor na magiging mga pastor. Ano po? Si Professor Jose Absalud. Meron po siyang aklat na isinulat. Ayan, ito po. Ang mga ugat ng suliranin sa Biblia. Yan.
Isang Kristiyano po ito na professor sa napakaraming mga nagiging pare at mga pastor. Professor po siya. Ang matindi ang kanyang narating na kaalaman. Ano po? Siya ay kasalukuyang Associate Personal Ministry Department, ano po? Instructor ng Alvin, sabi professor po siya sa Quirino Church, ano po? At siya ay nag-aral ng biblical language, Hebrew, Greek, at Aramaic. At hermeneutics. Grabe, magaling itong taong ito. Research writing, report sa Asian Theological Seminary. Nag-aral din siya ng philosophy, psychology, theology sa Divine Word College. Siya po ngayon ay isang magaling na professor at meron po siyang ginawa na aklat, isa siyang Kristiyano. No po, nagtuturo sa maraming nagiging pastor, nagtuturo sa mga nagiging mga pare. No po, iniimbitahan siya bilang sa mga seminar at iba-iba pa. Napakagaling, no po, ang natapos ng taong ito. Sang-ayon po sa kanya, no po, sa kanyang aklat na ito, sa page 4 po ng aklat na ito, ganito po ang pagkakasabi niya tungkol sa Biblia. Ito ang sabi niya. Ito po. Ang ginagamit na sulatan noong unang panahon ng manunula ng bagong tipan ay madaling mabulok at masira sa dahilang ito'y gawa mula sa halamang papyrus o papyrus. Sagana ang lugar na ito sa ilog Nile River ng Egypt at sa bansang Syria. Palibhasa, marami nito ay ginagamit at isinasakay sa sasakyan pandagat mula sa dagungan ng Biblos, kung kaya't ipinapalagay na dito nagmula ang pangalang Tab Biblia o na siyang pangalan ng lugar. Kung ganon, ang pangalan palang Biblia na sinasabing banal ng ating kapatid ay pinagtatanggol yung salita ng Diyos ay hinango mula sa lugar. No po, in other words po, hindi po ito kinasihan ng Diyos, hindi ang Diyos ang nagsabi na tawagin mo ang salita ng Biblia, kundi hinango sa lugar sa ayon mismo kay Professor Jose Absalom. Hindi bagay, kundi lugar. Ang nakakapanindig palahibo sa lahat na kung saan paano kaming mga Muslim tatanggapin natin na ang Biblia ay salita ng Diyos. Eh kung yung mismong reliyon niya, matataas ng kanilang reliyon, ang kanilang publikasyon mismo. No po? Nakakuha po ko sa Catholic Bishop Conference of the Philippine Office. No po? Ito po mismo yung aklat na nagdedepensa sa kanilang reliyon. Ang Know the Truth, a publication to defend the Catholic faith. Ayan. Ang titindi po mga nandito, oh. Sino-sino yan? Archbishop Piloni, Cardinal Rosales, no po? Most Reverend Joe Gracias Iñiguez, Broderick Papilod, Doctor of Doctrine, Reverend Father din siya, Father Geraldo Piador. Ito po ang mga kolumnista ng nasabi nilang a publication to defend the Catholic faith. Yung reliyon niya. No po? Tinanong ko siya ng napakagaang na tanong, hindi niya kagad sinagot ng diretsa mula sa mismong pinanggalingan at mga leader niya. Anong sabi ng kanyang mga leader? Ganito po ang pagkakasabi. No po? Sa aklat na ito ng Catholic faith, tungkol sa pagdidepensa nila sa Biblia, nakakapangilabot ang sinabi mismo sa aklat na ito po. No po? O sa tinatawag na magazine na ito. Sa page 6 po ito, ganito po ang nakasulat. At bibigyan ko kayo mag-alala. Ito po ang nakalagay. In fact, the term Bible has a pagan origin. Abay po, galing pala ito sa paganong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nakakapangilabot. Diretso po natin. Publication ng Catholic ito. The Greek word Biblia is coming from the Peniton city of Byblos. That was trading port for papyrus. For the Greek, Byblos means those books and invocation of the goddess of or muse. Aba, ito pala yung mythology. Hindi pala talaga salitaan ng Diyos. Hinamo pala sa mythology. Nakakapangilabot sa mga magsamba sa Diyos-Diyosan. See? Diretso pa natin. Conclusion sa uli. Even the Bible itself has a pagan background. Nakakatakot. Sino may sabi? Hindi po ako ha.
Publication mismo ng mga Katoliko na leader nila. Mga cardinal nila ito, sa kanila ito. Ito po yung publication nila to defend the Catholic faith. Hindi alam ni Brother Wendell, meron tayo sa kanila. Yun ang hindi nila paghandaan. Ano po? Oh. Clear na clear po yan. In other words, yung salitang Biblia, inamo lamang pala ito, sabi ni Professor Os Absolute, galing ito sa lugar. Sabi naman ng Catholic Faith Defender magazine nila, mismo mga pari nila sumususong nito, no po, ay Last galing 2 pala minutes sa and 42 pagan, seconds. paganong paniniwala, 2 minutes and 40 paganong seconds. origin, mga kababayan. Kaya paano kami mga Muslim maniniwala na ang Biblia ay salita nga ng Diyos? Kung itong mismong publication nila na siyang nagdidepende sana, magtatanggol sana sa kanilang Biblia ay nagsasabi na hindi ito dapat paniwalaan sapagkat ito ay paganong paniniwala. Pagan origin. Maraming salamat po. Meron pa po, Ustad. 2 minuto mahigit pa. Okay lang. Okay po. Samantalahin ko na po. So, meron pong 15 minutong paglilinaw para kay Brother Wendell Talibong. Ano po, yung pong rules na kung saan napag-usapan natin, magtatanong lang siya. Hindi po siya pwedeng magribatal, ano po, o kung ano pa man. Magtatanong lang at kung anong tanong, aantayin niya kung anong sagot ng ating kapatid na si Ustad Barcelona. Okay, start now. Unang sagot. Unang tanong. Ginamit mo ang aklat Katoliko. Gagamitin ko rin ang aklat Muslim ng Muslim. Ito ang tanong. Sapagkat sinabi mo na ang Biblia ay hindi kinasihan na salita ng Diyos. Ang tanong, ang Biblia ba ay banal na aklat o hindi? Nasa negative po ako, kapatid na Wendell. Kaya hindi po. Okay. Kaya nga negative eh. Hindi. Okay. Kung mabasa ko sa aklat ng mga Muslim na sinabi, ang Bibliang Katoliko mismo ay banal na aklat, sang-ayon kang nagsinungaling ka. Ginamit namin ang salitang banal, ngunit hindi namin pinaniniwalaan ito para lamang may parating sa inyo na may mga kasulatan talaga na nauna pa sa Quran. Kung gayon, aaminin mo na ginamit mo para ng mga Muslim ang salitang banal na tumutukoy sa Biblia. Ngunit ang sagot mo kanina, hindi banal ang Biblia. Alin ang totoo? Ang nakasulat o yung sinabi mo? Ang sinabi ko, Kung gayon, aaminin mo sa harap ng mga Muslim, ang nakasulat ay mali. sinagot na kita, kapatid na Wendell. Sinagot na kita. Ginagamit namin ang pagsusulat para lamang may parating sa inyo na meron kami pinaniniwala ang aklat na mga nauna pa, natatatawag namin banal. Ngunit hindi yung tinutukoy na Biblia yan na hawak mo, lalong hindi ito. Ang tinutukoy namin siguro na salita ng Diyos na Biblia, yung orihinal na kalagayan nito. At ipresenta mo yun, maniniwala kami kagad. Kung ipabasa ko ngayon sa moderator na ang tinutukoy na banal na aklat ay ang Bibliang Katoliko, sang-ayon ka bang talo ka na? Bawat aklat dapat itong suruin, kapatid na Wendell. Ang sabi sa aming Quran, hatu burhanakum in kuntum sadikin. In other words, ipresenta nyo ang Biblia, baka naman kasi yung nagsulat niyan, iba rin ang kanyang sinasabi na Katolikong Biblia at hindi ang hawak mo. Follow-up question. Sabi mo, ang Biblia ay banal. Samantalang ayon sa aklat na isinulat ng Muslim, ang Biblia ay banal na aklat at itong Biblia na ito ay Katolikong Biblia. Ngayon ang tanong, sang-ayon ka bang? Kung mabasa sa moderator na Katolikong Biblia ang tinutukoy, talo ka na sa debating ito. Sinagot na kita, kapatid na Wendell. Ang linaw ng sagot ko, kapatid. Ang sabi ko sa iyo, baka hindi ang hawak mong Biblia ang tinutukoy ng may akda ng aklat na yan. Alamin natin muna kung sino ang may akda niyan. Pagkatapos yan, itanong natin sa kanya, ito bang Katolikong Biblia ito na hawak ko ang sinasabi mong Holy Bible? Kaya ang follow-up na tanong ay ganito.
Kanina sinabi mo, ang Biblia ay hindi banal. Ngunit ngayon, ang Biblia Katoliko ayon sa aklat ay banal. Hindi ako nasabi yan. Yung may akda niyan. Sabi mo kanina na ang Biblia ay hindi banal. Samantalang ang may akda nito nagsabing ang Biblia Katoliko ay banal. Aaminin mo ba sa harap ng mga Muslim na ang nakasulat kang... Sandali lang. Aaminin mo ba na ang nakasulat nito ay talagang mali? Ganito yan kapatid, nagunta kita Baka yung author niyan, iba ang tinutukoy niya at hindi ang hawak mo na babasahin. Okay. So, ibang aklat na naman ang gagamitin natin. Dapat. Kasi Okay. dapat hanapin mo yung taong nagsabi niyan at sasabihin natin, ito ba'y tinutukoy mo yung sinasabi ni Brother Wendell na Bible, na holy? Sabi mo kanina na hindi talaga matanggap ng mga Muslim ang mga Biblia. Kaya ang tanong, lahat bang bahagi ng Biblia ay dapat tanggapin ng Muslim o hindi? Ilang bahagi lang po nito na hindi talagang bumbo, kundi siguro baka 0.001%. Okay. Kung mabasa ko naman ayon sa aklat ng mga Muslim na lahat ng bahagi ng Biblia ay dapat tanggapin. Sang-ayon ka ba na nagkamali ka? Uulitin ko na naman sa'yo kapatid na Wendell Alamin natin dun sa author ng aklat na binabasa mo kung yung bang sinasabi niyang Biblia, yung babasahin mo. Ang linaw ng sagot. Sagutin mo ang tanong. Sinagot Kung niya ng tanong. ibabasa ko sa moderator na dapat walang bahagi ng Biblia, ang lahat ay tatanggapin ng mga Muslim. Ayon sa iyo, hindi tatanggapin. Samantalang ayon sa aklat, dapat tanggapin ang lahat na bahagi. Sinong nagsabi ng katotohanan? Ako. Kung gayon, aaminin mo naman na may akda nito ay nagkamali. Hindi ko sinasabing nagkamali. Ang sinasabi ko, alamin natin yung may akda niyan kung alin yung tinutukoy niya na aklat na Biblia. Baka iba yun sa Biblia ang hawak ko. Baka nga ito yung sinasabi niya doon. O baka sa'yo yun. Okay. Ang dami mong dalang Biblia. Sabi mo kanina, di mo yata nabasa ang Biblia sa Tagalog at Bible sa English. Ang ating paksa, so that Bible is an inspired Word of God. Ang tanong, anong nakasulat sa 1 Timothy chapter 3, verse 16 o 15 hanggang 16? Sa Bibliang dala mo, the Living Bible. Sang-ayon po dito sa ikalawang Timoteo 3:15 hanggang 17 na binasa mo rin kanina. Sa Living Bible. Ang Living Bible. Yes, Hindi po ito sa Katoliko, sa imprimatur ni Jaime Cardinal Sin. May dala kang Living Bible. Yun ang tinanong ko. So hindi na po ito. Huwag kang magtanong sapagkat ako ang magtanong sa iyo. Hindi kinaklarify. Okay, sandali lang po. Okay, ang tanong po ay ganito. Sa Living Bible ay babasahin po ang salitang Bible na dala ni Ustads Barcelon. So ngayon, kukunin na po yung Living Bible para babasahin po ng negative side kung andyan po ba talaga yung salitang Bible sa loob niya. Konting katahimikan lang po, ha? Konting katahimikan lang po. Hindi po nakakapag-concentrate yung mga gwapo nating mga debater lang po. Tahimik lang. 15 up to 16. 15-16. Hindi ako na. Ito po ang pagkakasabi sa Living Bible with paraphrase. The whole Bible was given to us by inspiration from God and to make us realize what is wrong in our lives. It strengthens us out and help us to do what is right. Tanong, sang-ayon ka ba ng ating paksa ay nabasa mo sa Bibliang dala mo mismo?
Okay po, konting katahimikan lang po. Opo. Konting katahimikan lang po. Okay, ano pa? Okay. Hindi po ako sangayon. Okay. Hindi sa ngayon, sister. Follow-up question. Bago pa lang nabasa mo ang dala mo mismong Biblia na the whole Bible. Ngayon, sabi mo hindi ka sang-ayon na nabasa mo. Kung ngayon maliit mong pinabulaan na yung ginamit mo at binasa mo ay nasa loob mismo ang salitang Bible, Pinagbubulaanan ko po. maraming salamat. Sunod na tanong. Sang-ayon ka na ang ating paksa ay nabasa mo sa dala mo mismong Bible? Sangayon po ako. Okay. Kaya nga po ako nagbasa. Kanina sabi mo, hindi ka sang-ayon na nabasa mo. Ngayon, sinabi mo, sang-ayon kang nabasa mo. Alin ang totoo? Ako nga nagtanong sa iyo yan eh. Alin ang totoong Biblia? Ito ba o yun eh? Bakit binabalik sa akin? Objection, moderator. Objection, moderator. Ako ang magtanong, siya ang Okay, okay. sasagot. Sige. Okay, tanungin po ang sagot. Ako nga po ang nagtanong noon, moderator. Bakit niya ibinabalik sa akin? Alin dito nga ang totoo? Okay. Kasi ngayon, siya ang tatanong, ikaw ang sasagot. So mamaya na yun sa komentary ninyo. So ang tanong, ulitin para masagot ni Ustads. Sabi mo kanina, kapatid na Ustads, hindi ka sang-ayon na nabasa mo ang salitang Biblia sa hawak mong Biblia. Opo. Ngunit, sinabi mo naman na sang-ayon ka, nabasa mo ang ating paksa. Opo. Ngayon, alin ang totoo? Nabasa mo o wala? Nabasa po. Okay. Very good. Sunod na tanong. Bakit very good lang? Huwag kang magtanong. Ako ba ang magtanong sa iyo? Baba kasi. Okay. Sabi mo, ang Biblia ay essence, hindi siya salita. Ito ang tanong. May mabasa ba sa lahat na Biblia na dala mo na ang Biblia, pati na yung aklat katoliko, ng Biblia ay essence lang, hindi salita? Kung may mabasa ka, talo na ako. Kapatid na Wendell, ang sabi ko sa iyo, hindi yung mababasa. Ang sinabi ko sa aking pananalita, hindi ito nagpapatunay na ito ay salita ng Diyos, kundi ito ay may diwa lamang. Diwa sapagkat ang orihinal na salita ng Diyos ay ipinahayag sa orihinal na lingwahe. Follow-up question. Hindi ko tinanong kung ano ang interpretation mo. Ang tanong ko, may mabasa ba sa naturang mga aklat, pati na isali mong aklat ng Katoliko, sa iba't ibang Biblia, na ang Biblia ay diwa lang. Pag may mabasa ka, talo na ako, mag-Islam ako. Walang ganon, kapatid. Kung ngayon, ang sinabi mo na ang Biblia ay diwa lang, sangayon ka, na sinabi mo yun na walang batayan. Hindi po batayan yun, kundi nakikita po natin, diwa lamang talaga eh. Pag sinabing diwa, hindi ito ang orihinal niya, kundi nagpapahayag lamang ito na maaaring galing ito sa salitaan ng Diyos, na orihinal niya. Kaya nga diwa ang tawag doon. Palitan ko ang 2 minutes, 54 seconds. We have 2 minutes only. Sa ibang debate mo, Ustads, napanood ko yun ha. Ang galing mo talaga. Pero sinabi mo sa harap ng mga Muslim at mga Kristiyanos, ang salitang Biblia ay hindi mabasa sa loob ng Biblia. Ang tanong, panindigan mo ba yung salita na yon hanggang dito? Mananatili po yan hanggang sa katapusan ng mundo. Okay. Kung gayon, alam mo ba na sa Bibliang Grego, ang salitang Biblia ay mabasa natin sa loob mismo ng Biblia? Sa Bibliang Griego po, maaaring may tawag po ng Biblos. Kung may mabasa tayo, ipabasa natin sa mundo dito na hindi Biblos, Biblia mismo. Sangayon kang talo ka na. Hindi ko po sinasang-ayunan na ako italo. Ang sinasang-ayunan ako, may mababasa, ikaw naman. No? Sapagkat yun mismo, ang tinanong ko siya kanina, kung meron ba dito sa mga aklat na ito, at mamay papaliwanan natin. Sa Grego ba, kapatid ng Ustads, ang nalaman mong nakasulat sa loob mismo ay Biblos lang, hindi Biblia? Clarify ko.
Dalito. Ulitin ko ang tanong, moderator. Ibig mo bang sabihin na batay sa Bibliang Grego, ang nakasulat ay Biblos lang, walang nakasulat Biblia? Ta-Biblia siya. Ta-Biblia. Kung merong Biblia, walang ta, sangayon ka rin. Sapagkat yun ang tama, ta-Biblia. Kung meron ding ta-Biblia, sangayon ka. So sangayon ka sa nakasulat sa 2 Timothy chapter 4 verse 13, "En tuadi pada karpo il kuminus spiricae ta Biblia maliut atas membranas." Very good. So 1 minute. kung ngayon, nang ipinahayag mo sa harap ng mga Muslim at Kristiyano na ang Biblia ay hindi mabasa sa loob ng Biblia, samantala ngayon sang-ayon ka na ang salitang Biblia ay nasa Biblia mismo, alin ngayon ang totoo? Tatanong ba yun? Anong yun? Ulitin ko? Ang totoo, yung nakasalin sa ibang Biblia, ito nag-iisa. Invento lamang at isiningit yung salitang Biblia. Okay. Kung may ibang salin na nakasulat ang salitang Biblia mismo, sangayon ka, hindi lang Yan nag-iisa. nga yung invento eh. Oo. Yan yung pagdadagdag, sabi mismo ng inyong libro at babasahin publication. Mamaya. Okay, susundin kita. Ginamit mo ang Aklat Katoliko. Saan mabasa sa Aklat ng Katoliko? Na ang We're Biblia- running out of time, brother. Okay, No more thank time. you, thank you. Okay. Okay po. Okay, salamat po. Okay.